Kung lagi ka nalang busy para sa anak mo, sino mo may kasalanan? Ikaw, di ba? Balikan natin ang isang topic, guys, na napakarami sa atin na nakaka-relate. Ang pagiging busy natin. Hindi naman sa ayaw natin kasama ang mga anak natin at pamilya natin, sadyang limitado lang talaga ang oras natin. Alam nyo guys, no? May time talaga na sobrang busy ako sa trabaho at sa negosyo. Umuwi ako, tulog na yung anak ko. Pagising ko, tulog pa rin siya. Parang ang late na lang ng oras namin magkasama sa isang linggo. Guilty ako dyan. Parang yung reaction ko, hindi ko na siya nakakasama ng maayos. Pero hindi ko naman sila pinapabayaan. Yun yung feeling ko. Kaya ang feeling ko, lumalayo na yung loob ng anak ko sa akin. Doon ko na-realize guys na hindi porket busy ako, ibig sabihin uninvolved na kaagad ako. Yung uninvolved kasi na magulang, isang uri yun ng parenting style pala guys. Wala talaga siyang pakialam sa anak niya. Kahit I see to it din, kahit pagod ako, gusto ko makasama ang anak ko. Ang problema lang, wala rin talaga akong oras. At yun yung pilit ko pang inaayos sa sarili ko, hindi naman sa dami ng oras kung kasama yung anak ko, kundi quality time talaga. Kung paano ko siya gagamitin kasama yung anak ko. Kaya naisip ko guys, ano ba dapat gawin bilang isang magulang? At ito nga yung isang acronym na sinimulan kong gamitin na sana din naman ay makatulong sa inyo. At ito yung tinatawag natin time. T-I-M-E. Una, letter T or time. Bilang isang magulang, maglaan ka ng time talagang dedicated para sa anak mo. Kahit 15 to 20 minutes a day lang. Ibig sabihin, walang cellphone, walang distraction, walang TV. Kwentuhan lang o laro lang kayo ng anak mo. Parang sinasabi mo lang sa anak mo, oras natin to nak. Pangalawa, involve. Isama mo sila sa mga simpleng gawain mo. Pag nagluluto ka, utusan mo siyang maghugas ng gulay. Sa ganyang paraan guys, no, feeling niya kasi kasali siya sa mga ginagawa mo kahit busy ka. Pangatlo, M, make moments. Hindi kailangang big events. Kaya kahit simpleng bagay lang, yung tipong makapagkwentuhan ka lang habang kumakain sa anak mo, paramdam mo sa kanya na mahalaga ang bawat segundo na magkasama kayo. At pinakahuli, letter E or explain. Kung hindi mo talaga siya masasamahan sa event niya, sabihan mo siya ng totoo. Mag-sorry ka talaga sa kanya na hindi ka makakapunta. Pero sabihin mo sa kanya na babawi ka. At siguraduhin mong babawi ka. Sa ganyang paraan guys, no, alam niya na hindi mo siya binabaliwala at hindi ka nagbibigay ng false hope sa anak mo. Kaya guys, tandaan natin, hindi masama ang pagiging busy mo. Ang mahalaga lang, ginagamit mo ang free time mo na kasama siya para ipakita mo na importante at mahal mo siya. Ikaw, mami at daddy, paano mo binabalanse ang oras mo para sa pamilya mo at sa trabaho mo? Share mo naman yung comments mo dyan sa comment section para matuto rin kami.